Bago ito winasak ng digmaan, ang bayan ng Marawi ang isa sa pinakamagandang syudad sa Mindanao. Bawat sinulid ng kanyang makulay na kultura ay hinabi sa loob ng mahabang panahon. Kulturang pilit na binubuhay mula sa abo ng kahapon. Bago pa dumating ang mga Kastila, may mayaman ng sibilisasyon ng mga Maranao. Isa sila sa pinakamagaling sa larangan ng paghahabi. Para sa atin marahil mukhang pangkaraniwang tela lamang ito. Pero ang totoo, mahigit isang buwang hinabi ito ng mga kababaihan ng Marawi. At itong landap na ito ay hindi lang basta-basta tela, ito ay simbolo ng kanilang pagkatao, simbolo ng kanilang lahi. Kaya maisip mo na lang nung nangyari yung gera tapos marami sa kanilang mga malong at landap at saka kanilang mga patahian ay sumabog at nasira dahil dun sa gera. Ang sakit-sakit sa kanilang kalooban. Pero ang lahat ng ito ay pilit na binubuhay ngayon ng mga kababaihan ng Marawi sa maliit na kwartong ito. Si Kalima Basmala ng Barangay Puna Marantao ang isa sa pinakamatandang manghahabi ng Marawi. Sa edad na 77, nasa kanyang mga kamay ang sinulid ng nakaraan. Okir ang tawag sa ginagawa ni Kalima, isa sa pinakamahirap at pinakakomplikadong paraan ng paghahabi. Depende sa disenyo, aabot ng 3,000 hanggang 5,000 pesos ang halaga ng isang malong o landap na may okir at burda. Sa tradisyon ng mga Maranao, ipinapasa lamang sa pinakamatandang anak na babae ang kaalamang ito. Noong 9 years pa ako, nag-aral na ako hanggang sa grade 6 na, nakatapos na ako ng isang sukit, yung simple lang, sukit tulad ng ginawa ni Kaka. Dahil panganay na babae lang ang nagmamana ng tradisyon, napakahalaga ng papel ng mga babae sa kulturang Maranao. Ngayon namin mawala yung traditional namin, yung Maranao ginagawa, yung mga ginagawa ng Maranao. Lalo sa mahalaga talaga sa amin to. Pag nawalan, mawawala din ng mawawala din ng lahi namin. At saka yung mga gawain namin mga Maranao, yung culture namin mawawala. Ang tawag dito ay landap ochre. Ito yung ginagawa ng mga kababaihan ng Marawi at ginagawa rin ngayon ni Nanay Kalima, yung kanilang hinahabi. Ang espesyal dito sa ganitong paghahabi, merong kahulugan yung bawat isa sa mga pattern. Yung kulay dilaw, ang ibig sabihin nito, symbol of royalty. Kapag nakita nyo naman itong simbolo na ito na puti, ang ibig sabihin naman daw niyan ay pagkakaisa. At ngayon, yung pinaka-akma, marahil, para sa okasyong ito, at dasal din ng maraming mga taga-Marawi, itong kulay green, simbolo naman ng kapayapaan. Nadasal naman nating lahat para sa lugar na ito. Si Nanay Kalima ay 77 years old at matagal na siyang naghahabi. At hanggang ngayon, kahit mahirap, ipinapasa niya ang tradisyong ito sa susunod na henerasyon para patuloy na mabuhay ang lahi ng mga kababaihang Maranao. Ang problema, sa pagdaan ng panahon, unti-unting pinatay ng modernisasyon ang sinaunang kultura. At nang dumating ang gera, lalo silang naubusan ng pag-asa. Nawala yung mga materials, nawala yung mga
narattle din yung mga isip namin kung saan kami mag-proceed, bagong buhay. Kasi nawala yung lahat-lahat ng mga mahalaga sa buhay namin. May 23, 2017, naging bangungot ang panaginip. Naabo ang kanilang mga pinaghirapan, ninakaw ang pinakaiingatang kapayapaan. Makalipas ang halos 2 taon, matagal nang tapos ang gera. Payapa na raw ang syudad. Pero karamihan sa mga residente ng Marawi, pinagbabawalan pa rin makauwi. Off-limits ang ground zero o main battle area ng Marawi. Pero bilang media, nakakuha kami ng permit na pasukin ito at isinama namin ang 3 babaeng manghahabi para balikan ang kanilang dating tahanan. Kailan kayo huling nakapunta dyan? May 23, 2017. Atam ng gira. So simula nung nangyari yung gera, hindi pa kayo nakapasok dyan sa ground zero? First time ninyo? Kakalagpas lang natin dun sa Mapandi Bridge. Ito na yung simula, yung pagpasok natin dun sa ground zero. So itong nadadaanan na ito, puro residential areas muna. Makikita mo, sirang-sira yung mga bahay. Pagdating sa barangay Daguduman, napatigil ang mga babae nang makita ang isang pamilyar na moske. Grabe. Grabe pa na. Nakaka-hard lang. Yan kasi yung namin, simbahan namin. Masakit kasi. Dahil hindi naman Yun, dapat kasama sa kasama yung mga ganitong bahay ni Allah, bahay ni God. Tapos Binumba, sinira. Tapos na ang digmaan, pero hindi pa tapos ang pagluluksa. Okay lang kayo, ma'am? Halapin na. Nakakagulat lang. First time din yung nakapasok dito after the war. Kasi ito, bahay na ako. Ano po? Kung ang tahanan ni Allah nilapastangan, paano pa kaya ang sarili nilang mga tahanan? Ito na yung bahay ni Muslima. 770. Ito yung kwarto namin. Ito ang kwarto ninyo? Yung kabila, kitchen namin. Diyan yung mga kapatid. So ito na yung bahay mo talaga? Oo. Hala. Grabe. Ay, grabe. Makikita niyo maraming mga nakakalat na mga damit. Obviously, talagang they sifted through the items here. Talagang pinaglalabas nila lahat ng mga items na nandun sa loob ng mga cabinets.
Pero yung mga importanteng bagay katulad ng jewelry at saka yung mga landap o yung mga malong na very intricate yung pagkakahabi na wala na. Yung bedsheet na inawol. Yung inawol, wala na. Wala na. Lahat ng mga tinahi ninyo. Wala na talaga. Ang iniwan lang ay yung mga pangkaraniwan na mga damit lang. Mga damit lang na. Pero yung mga bakit naman nila kukunin yung mga inawol? Mahal yung kasi pag binibenta. Pero para kay Muslima, hindi mga alahas at damit ang pinakamasakit na ninakaw ng giyera. Siyempre, nung first time ko pumasok, naalala ko talaga yung anak ko. Naalala niyo yung anak niyo? Yes, ma'am. Kasi Marami kasi yung pangarap sa buhay. yung anak ni Muslima ay namatay ng gera. 12 taong gulang lamang si Anadjoa nang salakayin ng Maute Group ang Marawi. 3 days kami dito. Bago kami, di ba, May 23, nagkagera din. May 26 kami umalis. Dahil sa yung heartbeat niya mahina. Natatakot sa mga baril. Yung anak ninyo. Yes, ma'am. Takot siya lumabas kaya hindi kami nakaalis agad. Kasi takot siya lumabas. Takot siya lumabas. Tapos nung finally nakalabas na kayo, Nilakad namin mula dito hanggang Mapandi. Pagdating namin sa Marantaw, doon nagkaroon siya ng pagsuka, pagtatae. tapos Wala na. namatay na. Oo. Bilang panganay, si Anadjoa dapat ang magmamana ng tradisyon ng pag-aawol o paghahabi. Pero maaga siyang kinuha ng digmaan. May mga gamit ba siya dito? Mga damit? Ngayon yung skirt niya. Saan po? Magbubili yan kasi. Ang alin po? Yan. Skirt niya yan. Saan po? Ito. Bagong bili ninyo sa kanya ito. Oo. Maraming ang damit dito ba? Ito, kanino po ito? Kumbong niya yan. Ano po? Kumbong. Kumbong nino? Oh, iyan na Diywa. Ng anak ninyo. Terno kasi dito sa sa uniform nila. Yan, kasali yan sa uniform. Ito. Inaalan ng anak ninyo. Hindi na kami nagtagal sa loob. Bitbit ang ilang alaala ni Anadjoa, tahimik na tinanggap ni Muslima ang mapait na kapalaran. Higit sa mga gusali at ari-arian, mas malalim ang ninakaw sa kanya ng digmaan. Kung ikukumpara sa kaibigan niyang si Muslima, maswerte pa si Momina Abdullah dahil nakaligtas ang kanyang mga anak. Pero nakaligtas man sa gulo, hindi sila nakaligtas sa pagyurak sa pagkatao. Dahil nasira ang mga eskwelahan sa Marawi, napilitan ng kanyang mga anak na mag-aral sa ibang lugar. Pagdating, sabi niya, Umi kasing tawag nila sa amin. Sabi niyo mga kaklase ko, mauti, ganun. Tapos sabi ko, ba't sabihin mo na hindi ka naman anak ng terorista at saka sabihin mo na hindi mo iba yung terorista at saka sa Maranao. Tapos sabi niya, ay hindi ako marunong magsalita ng Bisaya. Tapos yung anak ko umiiyak lang. Dahil sa diskriminasyon, napilitang tumigil sa pag-aaral ang mga anak ni Momina. Siyempre, minsan nasasaktan din. Kasi parang minamaliit tayo eh. Nasasaktan din ako, pero parang hindi ko na iniisip yun. Ang iniisip ko na lang makabangon kami sa hirap at saka baka balang araw yung mga anak ko makatapos din sa pag-aaral. Ito yung idea. Dininig ng Panginoon ang kanyang dasal. Makalipas ang 1 taon, may nagbukas ng mga paaralan sa Marawi. Nakabalik sa pag-aaral ang kanyang mga anak at nagtapos pa ng may karangalan.
Pero saan niyo mas gusto mag-aral? Sa Butuan o dito sa Marawi? Dito. Bakit? Kasi maganda sa pakiramdam na hindi ka binubuli ng tao. Anong pangarap mo sa Marawi? Sana ano? May bagong ulit. Ha? Sana mo ay ng ISIS. Sana mawala yung ISIS. Si Muslima naman, unti-unti nang natatanggap ang pagkawala ng panganay na anak. At ang tradisyon ng paghahabi, unti-unti na rin niyang ipinapasa sa pangalawang anak na si Maharlika. Yung gawain namin na pag-aahol, yung Yung tradisyon o ninyo. yung tradisyon namin na gawain ng mga magulang, mga lola namin. Yep. Hindi namin dapat iwanan yun. O hindi namin dapat kalimutan yun. Kaya kailangan talaga may mapag-iwanan. Halos buong araw naming nilibot ang ground zero ng Marawi. Makalipas ang ilang minuto, narating namin ang sentro ng syudad. Likas na madasalin ang mga Maranao, kaya ganun na lang ang pagpapahalaga nila sa kanilang mga moske. Ang ganda pala nito, no? Bakit grand mosque? Ito kasi malaki. Ito rin siguro pinakamaganda. Pinakamaganda at Pinakamaganda. saka pinakamalaki. Pinakamaganda at pinakamalaki. Tadtad man ng bala at bomba, pilit nilang binuhay sa isipan ang dating ganda ng moske. Sayang, ano? Sayang. Pero baka naman maano pa. Matayo. Ang priority mo sa gobyerno na mosque at saka yung hospital yung pinareport. Kayo po nakapagdasal na rin kayo dito. Sa una, bata pa ako. Gusto pa sana naming libutin ang kaloob-looban ng Grand Mosque, pero biglang napatigil ang isa naming kasama. Hindi na raw kaya ng kanyang dibdib. Bakit tayo aalis na? Natatakot ka? Saan ka natatakot? Marami. Ha? Umalis na. Oh, sige po. Okay. Alis na daw po tayo.